Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at palakpakan ng ating Panginoon. Isang panibagong umaga, panibagong araw. Nakakapuli ng Panginoon, purihin, sasabahin sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating mga buhay. Alam ko po na handa na po ang bawat isa. Gamitin po natin ang ating pong mga tinig, ang ating pong mga kamay, sa pagpalakpak sa Panginoon, sa pagtaas ng ating mga kamay sa Panginoon, at purihin at sabayin po natin siya sa araw na ito. Amen po? Sige po, pabitan po natin ang ating Panginoon. Huli na po na sarap sa piling at sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya awitan natin ang ating Panginoon. Awitan po natin. Kaya sarap sa
Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Mag-iwanag ka sa buhay ko. 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 Amin, Ama. Yes, Jesus, maghari ka sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Patuloy po natin gawin ang sabahin natin, Panginoon. Nararapat ka, O Jesus, at tanggapin ang papuri at pagsamba ko.
ay lagi niyo po sa inyong likuran ang bawat isang tatay ko dito sa harapan. Kayo po magbigay ng anointing Panginoon Diyos sa aming pong guest speaker. Nawa po ang mensahe na gusto niyo iparating sa amin, Lord, ay mabigyan Lord Jesus ay maging malinaw sa amin, Panginoon Diyos. At maraming Diyos salamat, Lord, sa mga kasama po namin sa online worship. Pray, Father God, na kayo po ang magpala, Lord, sa bawat isa. O araw po, sumama po sa inyo, Lord. And we ask for forgiveness sa mga nagawa po namin. Kasalanan po, Lord Diyos. And thank you, Father, for all the blessings that we have received from you, especially Lord from the past week. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Sa pagkas na palakpak sa ating Panginoon, may mas malakas pa po ng palakpak sa ating Panginoon. Amen. Sa po pinagpala umaga po sa bawat isa. At bago ko po kayo hilingin na makaupo, ay nais ko po na tignan niyo po yung katabi, nasa likuran na sa harapan, at iwagan po natin ang bawat isa. Iwagan po ang bawat isa sa po pinagpala umaga sa bawat isa. Isa po sa lahat. Sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Ayan. Hallelujah. Welcome po sa ating third Sunday. Third Sunday na, bilis. Parang hinihila na po ang ating araw. Ano po? Konting kembot na lang, sabi ni Pastor Vermots na Gastos months. Muli po, welcome po sa ating Sunday service. Ngayon po ay August 17. Kalahati na agad ng August. Yes, sabi ni Ate Lani. So, alam ko po sa buong isang linggo po ay napakaraming nating experience
maraming nangyari. Marami tayong kailangan pagpasalamat sa Panginoon. Alam ko, sa pag-isip pa natin sa umaga, yun na yun eh. Meron na tayong kailangan pagpasalamat sa Panginoon. Yung buong maghapon natin, the day before, yung day pa rin na tatahakin natin, God is good. Amen? God is good. Always, all the time, God is good. Sige po, hinahanda niyo po yung ating, yung pong mga testimonies. Sige, unahan ko na. Sipin niyo na po yung testimony. Hindi na po ako tatawag mamaya. Okay po, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Nagpabalik ako ng papuri. Pasasalamat po. Dahil kahapon po, ay nagkaroon po kami ng gathering, reunion, sa amin pong kapatid sa Kaintalisan. Lapit ano po. Ayan po. So, nag-gathering po kami. Punong-puno po ng saya. Siyempre, tuwa, kainan, kamustahan. Dahil talagang may mga kamag-anak po tayo na minsan ilang taon bago uli natin makasama. So talagang kailangan yung mga oras na yun ay ating susulitin. Sabi nga, kahit ilang oras lang yun, makasama natin sila. Kasi bibilang na naman ang ilang taon bago uli po tayo magkita-kita. So ayun po, nakapagbahagi din po si Pastor ng Word of God, syempre, fellowship, of course. So syempre, every gathering naman, hindi natin pwede i-acknowledge ang presence ng Lord. So salamat po sa pag-iingat niya sa bawat isa sa amin. Kahit po maulan kahapon, hindi pa rin po maganda yung kondisyon niya ang aming pastor. Habang nagtatarik siya, nagpipray ako. Kasi medyo tumaas yung kanyang high blood. So, in Jesus' name. So, minsan kinakatok na siya ni Lord na sobrang stress mo na, kailangan na rin magbawas. Bahala na siya kung gusto niyang bawasan yung kain niya, yung bigat niya, and everything. Pero talagang yung pressure, yung pagod niya everyday din. So ayun po, nagpapasalamat kami. Nakauwi rin po kami ng ligtas. Umulan man siya, pero hindi siya ganun kagrabe. Yung traffic ng ayun talagang sinagupa namin yung traffic. Sukat Alabang. Pagdating ng traffic, kay traffic din. So ayun po. But anyway, nasulit naman namin po yung mga oras na ito. So isa mo po gusto kong ibahagi sa inyo po, yung testimony, yung pong aking trabaho. Alam naman natin, sa kagaya namin ni Mamang na Mananahe, sa buong isang taon, meron kaming months na talagang super loaded yan. Ni Mamang yun. Dati po kasi ay ang trabaho ko po is kung sino lang yung dumating sa akin na trabaho na magpapagawa, magpapatat, yun lang yung customer ko. Pero this time po kasi po ako sa isang school, meaning lahat po ng uniform nila ay sa akin manggagaling. So isipin nyo na po yung pressure doon. Gano'ng kadaming pressure. Tutulog po ako ng 2 o'clock ng madaling araw, gigising ako ng alas 6, alas 4 ng umaga, para din ulit uli sa makina. Alam niyo, Pastor yan. Minsan yung tanghalian ko, kasama ko na dun sa makina ko. Doon ako nananghalian. Doon ako nananghalian. But anyway, salamat sa Panginoon sa kalakasan, unang-una. At sabi nga ni Ate Mel, lahat po tayo ay may talento. At least nabahaginan tayo ng konting talento sa pananahi. Ayun po. Na pinagmalaki ko naman. Kasi hindi lahat ng tao ay kaya magahe. Di ba man? Kanya-kanya tayo yes. During po nung enrollment, binigyan nila ako ng 2 weeks to selling ng uniform. Ayun po. Talagang pong napakarami kong struggles. Lahat na yata ng klase ng parents, lahat ng klase ng attitude, nakasagupa ako. Talagang minsan susubukin ng Panginoon yung ating pasensya. Subukin ng Panginoon yung ating pangunawa. Ayun po. Minsan ay stress ka na, inis ka na kasi napakakulit ng parents. Diba? Minsan mga lola na, ang hirap. Ayun po. Meron din mga customer talaga na minsan nakala mo nabili ka niya na ng buo. Akala mo,
feeling ko tuloy, di ba? O mananahi ka lang eh, di ba? Parang bayad yung iharang kita. Parang gano'n. But still, kung wala tayo sa Panginoon, yung ano eh, yung humility, yung kababaan loob, di ba? Paiiralin natin yun. Kahit na sagad na tayo doon sa limit natin ng pasensya, pero still, salamat pa rin sa Panginoon sa ano niya, sa bibigay niya sa atin ng ano, ang unawa. Ayun po. So yun, kahit pa paano po ngayon ay medyo tapos na. So nakakapunta na ulit ako ng maaga sa church. So ayun po. So salamat sa Panginoon sa mga blessings. Sabi nga, in everything, give thanks. Struggle man niya, blessing man niya, Lord mo. But still, God is good. Binigay niya sa atin yan kasi alam niya, kaya natin. So yun, salamat po sa Panginoon. Binabalik ko po ang papuri at pasalamat sa Lord. Sino po ang susunod na magbabahagi po? O, hindi alam ko ni Mother Gerald po, parang alam na. Take it away. Good morning po ulit sa lahat. Nandito po ako ulit sa harapan niyo. Lagi talagang tinating opportunity na mag-part o testify. Kasi alam naman ng lahat na kung may pagdaraan ever since na napunta na ako dito and we became Christians sa Baptist. Nandun na lahat ng pinagdaraan mo na talagang sa alam ng Kaya sabi niya. But I'm really compelled to testify today kasi nagdaan. It's a real testimony ng pagkilos ni Lord sa buhay niya. Alam ko na gusto ko ako. Last few weeks kasi, binigyan na ako, parang last time nasabi ko lang pala, we are just given 1 month to move out. Bahay namin. Kasi, parang 2 months kami dito. So, I opted to use yung aming deposit and advance na 2 months. Named na ako agad. But the thing is, saan kami ilipat na natin makachak tayo. And talagang dasal, talagang mga sa miss ko, wala na talagang ibang gawin. Kasi nandito tayo eh, tayo yung buhay natin. And yung as far as if may serves me like testimony ko ng anniversary, yung tanong ko na tama ba itong ginawa namin, tama ba itong decision ko, and agad sinagot ni Lord yung tanong na yun na tama ba, and walang mali, puro tama lang talaga siya. Kasi bigla po may nakita nga kami na unit, malapit lang din sa amin, maganda maayos. And 3,000 less from 10,000, 7,000. So, pero wala lang siya garap. Pero maganda po siya. And ito na 7K, devout din siya kay Lord na mag-serve. Although in another religion sila. Pero sila mag-asawa talagang talagang si Kalabang, in the middle of no speech, talaga nakikialam pa rin. Ayaw niyong sabihin ko yung ano isasabihin ko. Ayun nga po, so nakakita kami, nagkasundo kami na lilipat kami on the 16. Siyempre, okay. Pero the thing is, saan kami kukuha ng 21,000 in a very short notice. Parang yung 200 yun, nahirapan ako ng utang. Sumasama ko eh. Pag gasolina lang yung pakain 21,000. Sabi ko, dear Father God, bahala ka na ito. May mga nakausap akong tao. And yung anak ko na nasa US na right now, yung dito sa Irving, sabi ko na total dollars na yung ano mo. Malaki na yung exchange rate ngayon, 57 pesos. Baka lang ako. Magawa ng paraan, in a way, kung meron na.
sumasagot. Lalo ako kinabahan. 11th anniversary natin. Sinisong lang. Isang beses lang, tapos walang reply. Ang last reply niya, sige, dad, gagawin, tingnan natin kung magagawa pa lang. Come 12:30, wala pa rin talaga. Wala eh. Sabi ko na, sabihin mo na lang sa akin kung meron o wala. Para alam ko rin sasabihin ko sa kausap na. Kasi we will be forced to extend and pay another 10,000 dun sa unit namin ngayon. Plus, hindi namin alam kung ibibigay pa ng kausap namin yung, kasi dami na rin kausap, magataas ng unit ko. Yun yung worry ko. Na maaari kami pagbigyan dito sa ngayon na mag-release another 10,000. Tapos, back na naman kami sa 21,000 pa na negative. So, that's negative 31,000. God, talagang sabi namin, Lord, hingi lang ako ng isang milagro pa. Kung pwede ba. Alam ko, madami ka na ibigay sa akin. Alam ko, hindi na ako deserve for another. Pero para sa family ko, and alam ko din, marami akong question sa iyo. Kaya, yun nga sabi ko, siguro isa pang natutunan ko lang is na bakit or why. Siguro dapat ang tanong ngayon, pag nasa sitwasyon ka na ganito, it's how, baguhin yung perspective ng why. Bakit Lord, bakit ganito? Dapat siguro, paano Lord, yung ituro mo sa akin. Yun, sabi ko morning na 15, sabi ko sa wife ko, siguro i-devote pa natin yung buong day mo. I-devote mo, mag-devotion ka, wala tayong gagawin. Ako dito sa kahit nasa planta, ikaw na. Baka sakaling makulitan. Makulitan na si Lord at pagbigyan. And lo and behold, on the parang lunchtime, I received a message from my son. Ngayon sabi niya, Dad, sorry kasi. Nung pagtingin ko pala na sorry, nalulungkot na ako lalo parang lumubog na yung araw Hindi ko naman nabasa. Nag-post muna ako bago mag-scroll. Sabi niya, Dad, sorry kasi 21,000 na yung pwede ko padala. Hindi 30 na sabi niya. Yun ang ulo na yung diba? Talaga kasi one problem solved. And sabi ko, may nakita na ako dun sa usap. And the next thing, paano na yung pakikiusapan kung pwede 14,000 muna kasi yung 5, yung excess patbahay na 5,000. So, saan kami sabi ko, yung araw, i-devote mo naman sa kausapin natin mag-asawa mamaya na sana hipuin nila yung puso nila, yung isip nila na maging maluwag sa kanila yung sasabihin natin. Nung gabi na, kami madali kami. And habang tumat na ngayon mag-asawa, so may trata, sabi ko, Ma'am, sandali mo kasi may sasabihin lang muna ako bago ko pirmahan yung kontrata. Kasi baka biglang pag sinabi ko, bigla na hugutin. Sabi niya, sige ano yun. Exactly kasi ang pera mo ngayon is 21,000. Kung ibibigay ko sa inyo lahat, hindi kayo makakalit po. Wala kami pambayad sa lipat bahay. Kung pwede po ba na 14 muna and then the 7,000 na balance is ang katapusan. At kung pwede na rin kayo makalit po. So, kung hindi lang sila kasama, sige sir, kailangan ka naman isusay kayo, baka mag-end din para okay na kayo. So, kaya sabi ko, I'm compelled really to tell him, mag-testify today kasi yung pagkilos ni Lord, hindi mo siya makikita pasensya lang may talagang I need to testify and tell everything. Sabi ko nga sa misis ko ay pag hindi ka masyadong pinapansin yung nangyayari sa buhay mo, gigising ka, tutulog ka, na inisip mo lang mangyayari. Hindi mo nakikita yung mga pagkilos talaga ng kamay ni Lord. Hindi mo siya masisavor talaga. Pero pag tinitingnan mo siya, bawat sa umaga pa lang yung pagising mo, na hindi ka lang gising dahil sa sarili mo lang. Hindi ka rin naman dinasolve yung problema mo, ipagkain mo everyday, na akala ko dahil may trabaho ko. Hindi naman doon kasi
someone out there provides this for you. And those 2 weeks talaga na struggle kami mag-asawa, sabi ko sa wife ko, kasi talagang gulo-gulo siya, nandyan lahat yung hindi nga lumalis sa tapat ng bahay namin na nanginingil eh. Parang gusto na rin mag-vigil doon, para lang maghintay na may makuha sa amin. But sabi ko, sabihin mo na ito kasi ginawan ko makalipat lang tayo and then we'll haharapin natin yung mga yan. Kasi mahirap yung yan sila, tapos hindi tayo makalipat. So nakalipat na kami, na-solve problem, naka-hiring kami. Yung pag-alis namin, so 5 o'clock this afternoon, yung truck will be coming sa pangahin kanina na may tumatawag alas 5. Akala ko wala akong nasundo sa shuttle namin kasi wala nang tawag eh. 5 a.m. may tumatawag. Sabi ko sino kaya? Tapos sinagot ko ulit third time kasi kuliling na ako. Sabi niya, sir, kuya, nandito na po ako sa guard, kanina pa. Hinalo ko kinabahan, nakala ko, wala ako nasundot from San Miguel. Tapos sabi ko, sino to? Ako po yung truck driver. Sabi ko, muntik na akong may masabi hindi maganda kasi hindi mo pa binasa 5 p.m. Alas 5 nandiyan ka nang bubulong. Katutulog ko pala eh. So, blessing kasi talagang nakapupit na siya na makalipat kami mamaya. Siguro yun ang gusto lang parating ni Lord na it will be a very busy day and you can tell everyone na yung struggles mo are already taken over na over your problems and tuloy-tuloy yung magagawa mo. So you can tell everybody of this and kaya nasabi ko I'm compelled to tell everybody although mahaba itong testimony ito but and we are very thankful na kasi nga nung the last 2 weeks sabi ko sa wife ko hindi tayo nakatayo ngayon kung hindi tayo protektado ni Lord. Kaya iniisip lang natin na ang hirap sakit magsalita. Pero come to think of it, nakatayo ka, gumising ka every day for the last 2 weeks. Yan ang true testimony na God is beside you, over you, under you, front of you. Protected ka kaya nakatayo ka pa rin. Nung masasakit, talagang mahirap, pero kaya ngayon I'm here because of God. Hindi na niya pinatagal yung sinabi yung testimony ko na pagdating panahon, in the coming years, baka sakali masagot ko na yun. Hindi niya na pinatagal eh. Talagang sinampal niya na ako, Huwag lang ako hintay. Maniwala ka, magtiwala ka. At tama, ang mali dun sa ginawa mo, kailangan mo na pagdaanan talaga. Na siguro i-test ko rin talaga kung hanggang yung sinasabi mo na pagsunod mo sa akin. Kaya, yun nga, nagpahumingi ako kasi sumakot na face na eto na nga, binibless ka na araw-araw and yet ang dahil pang hinahanap na konti lang sakripisyo mo, konting salita lang yan and yet ang dali mo questionin, ang dali mo mag-waver sa iyong faith, sa iyong prayers just because nasasaktan ka na kaya eto na, sabi ko thank you Lord for siguro mag-asawa ko sa parang binigay mo sa akin and it exalted me from and sabi ko kay Pastor, I'm fresh and I'm back to reading the daily bread and contemplating the Bible every day. Kasi kung minsan ginagawa mo na siya araw-araw, siguro it loses its integrity. Parang nagiging habit na lang siya na nandun na sa sistema mo na pag-isip mo, magbabasa ka and then magkakaplik ka. Pero siguro yung deeper meaning nawawala when it becomes a habit. Kaya siguro binigyan din ako ni Lord ng opportunity to step back and refresh my mind and my spirit para mas maintindihan ko na mas malalim kung bakit ko siya ginagawa. Hindi lang dahil kailangan ko siya gawin kasi I've already devoted and surrendered my life to the Lord. But still on a daily basis, kailangan mo tingnan na mas malalim yung
yung binabasa ko. Kailangan ko mas maunawaan at mas may relate. At higit sa lahat, siguro yung may sa buhay ito hindi nagpasahin. Maraming salamat po talaga sa inyo for the family, for Square Binyan. It really gave us this masasantigan, hindi lang po talaga an extended family, but a true family na ibinigay ni Lord, pati itong simbahan natin. It became our sanctuary. Sabi nga nila, it's an oasis in the middle of the desert na talagang we are refreshed. And we are going through struggles, pero alam na namin na kaya-kaya natin ito kasi God is with us all the time. Thank you po. Okay, messages na sa akin si Pastor. So, God is good talaga po. Minsan nare-reach natin yung punto na talagang sagad na tayo. At wala na tayo ibang pwede na Amen. So, ayun po. Walang pinakaiba yan dun sa mga guro na nagbibigay ng exam sa kanilang mga pagsubok sa kanilang mga estudyante. No? Habang nag-exam po, yan. Kasi kagaya ng isang guro po na nagpapa-exam sa kanyang mga estudyante. Habang nag-exam po ay tahimik ang guro, di ba po? Nagmamasid lang siya. So pag sa tao talagang kung saan tayo sa struggle, sa pagsubok, kala natin wala si Lord, pero nandiyan lang siya. Nasa likod natin, nasa harap, tinitingnan lang niya tayo kung talagang gaano tayo matibay sa ating kapalataya sa Panginoon. So, wala na po, tatawagin ko na po ang ating prayer po para ating offering. Good morning po. Time to giving time. Ano po kasi po yung testimony ni Brother Gerald, magtiwala lang po tayo sa Panginoon at siya po talagang magbabalik ang pangalaman. Tulad din po sa pagbibigay na ibigay po natin yung nararapat sa Panginoon at ibabalik po sa amin po ng tik-tik, naglit at makama. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na to na pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat Panginoon sa blessing na aming natatanggap. Panginoon, basbasan mo Panginoon, ang sarap yung manilikom at ang mabibigay Panginoon, bigyan po ang mga walang trabaho Panginoon, upang makasama po namin sila at patuloy na makapagbigay sa iyo. Ganun din Panginoon, mga hanap buhay Panginoon, ng aming mga ang aming mga kapatid ng Panginoon, ang kanilang mga hanap buhay Panginoon, ito po yung ipagkaloob na may sa kanila Panginoon. Patuloy po silang bigyan ng kalakasan upang patuloy silang makapagmit sa iyo Panginoon. Patawad po naman sa amin at buwang pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus.
na makapagbigay ng awitin para po sa kanya. Kung sinabihan po ni Pastor na mag-special number ako ng third week, sabi ko, ano, tatagyahan ko ba ito? Parang tinagyahan ko na lang din si Lord. So, ayun. Tapos, eto pa nga, muntik pang hindi matuloy kasi yung schedule po talaga ng pasok ko ngayong araw is pang umaga. Buti na lang po, gumawa ng way si Lord para po, mapalitan yung schedule ko. Talagang well po ni God na makapag bigay po ako ng awitin para sa Kanya.
hindi po ito yung una at hindi po itong huli. Hindi ito po yung paumpisa po na mas marami pa po pagkakagamit po sa Panginoon. Amen po. Handa na po ba ang bawat isa? Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. Kung kayo po ay meron po mga versions po ng Bible po, ay nais pong gamitin, ay gamitin po natin po yan. And mas ma-appreciate po namin kung kayo po ay mga notes sa pag-aaralan po natin sa araw na ito. And thank you po. So for the 1 month po, we are working and learning about essentials for the Christian life. Natatandaan niyo po yung topic natin last Sunday. Seek God. Ano po yun? Not sin. So for today's topic, let's have believe God, not the deceiver. So for this lesson aims to teach and to educate us. Practical application po at tinatalakay po natin sa buong isang buwan. So we will educate everybody about what is good and evil, about believing in God, at sa pagsisikap nating manampalataya, maniwala sa Panginoon at hindi sa kasinungalingan ng kaaway. Amen po. So before we continue, let's have this definition of terms. Una pong word that you will encounter ay believe. Ang ibig sabihin po ay to accept something as true, genuine, or real. Believe means to accept not just merely you know, ngunit tinatanggap mo at ipinapasok mo sa iyong sistema. That's believing. Biblically speaking, ikaw ay nananampalataya. Hindi lamang sa alam mo, kundi ikaw ay nananampalataya. That's believe. Second word is deceiver. Deceiver is someone who deliberately misleads or tricks others by making them believe something that is not true. Ang deceiver po, ang ibig sabihin niyan ay manloloko. Sabihin niya po natin, manloloko. Wala na po dito sa tabi. Sinabi po, manloloko. So, yeah. So, ang deceiver po, ang ibig sabihin po niya ay manloloko po. O-offeran ka ng magagandang mga bagay, babalutin nyo sa napakagandang wrapper. Pero, sa tingin po natin yung maganda, pero ito po pala ay hindi. Kumbaga para siyang isang tsokolate coated with more sweets. Pero pagkagat natin, ay hindi pala masarap. Hindi siya maganda. So, pinapaniwala po tayo sa mga bagay na ipipresent sa atin ng maganda at tama. Next, the phrase believe. Believe God, not the deceiver, is a common saying in Christian circles that emphasizes the importance of trusting in God's truth and rejecting the lies of Satan, the deceiver. It encourages us, tayo po, believers, to rely on God's Word as the ultimate source of truth and to be discerning about the messages we receive from other sources. Ang salita po ng Panginoon is the ultimate source of truth. Amen po? Ang basis po ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. At hindi po sa sabi-sabi at nararamdaman lamang po natin. Hindi po yung tingin po natin tama. Dahil marami po ang nagkakamali po sa akala. Marami po ang nagkakamali sa tingin po natin ay tama, tingin natin ay maganda. But we always rely sa kung ano po ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon o sa kanyang mga salita. And to be discerning about the message we receive from other sources. Now let's also define yung word na discernment. Ang discernment po is the ability to distinguish, makilala between the truth and the falsehood, good and evil, and ultimately God's will and direction. So wag po tayong basta-basta kakagat o maniniwala sa mga narinig po o mga sabi-sabi.
Hindi po lahat ng sinabi po ni Kumare ay tama. Sino po dito yung ultimate, yung source niya ng information ay mula kay Kumare? Meron pa po? Huwag po tayo basta-basta maniniwala. And also, huwag tayo basta-basta po gagatong na hindi po naman natin nire-research o pinag-aaralan ang mga bagay-bagay. Di ba po ganoon na po sa social media? Sino po naka-encounter na po sa social media? Si Michael Jackson daw ay buhay pa daw hanggang ngayon. Ano pa po mga sabi-sabi sa social media? Marami po. Na akala po natin tama ang information dahil ipinresent ito sa magandang picture, pinresent ito ng video, may mga captions pa, pinresent sa atin ang maganda, but in reality, hindi po pala ito totoo. Yun po pala ay fake news. So you have to discern and to know what is true at ano po ang kasinungalingan lamang. Ewan ko po ba sa ating po mga Pilipino, naging kagabihan na po natin na madalas po tayong maniwala po sa mga sabi-sabi. Madalas po tayong maniwala po sa chismis, madalas po tayong maniwala sa mga kwento-kwento. Pero yun ang po, buti nga po sana kung tayo po ay naniniwala lamang, ba tayo po ay nag-invest pa minsan ng feelings. Kunyari tayo po ay nakarinig ng balita, nag-invest pa tayo ng feelings, nagalit din tayo sa taong yun, nainisip tayo sa taong yun. Well, hindi naman pala siya totoo. Yun po pala ay kasinungalingan lamang. Kumbaga yun po ay fake news o bulaang propeta. Let's study the Word of God through these verses po. John chapter 8, 42 to 47. Ang sabi po ay, Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I have come here from God. I have not come on my own, God sent me." For 3, why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lied, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Yet because I tell you the truth, you do not believe me. Can any of you prove me guilty of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me? Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Sandali nga po tayo mabuo at manalangin. Dalangin namin, Panginoon, ang pagsama po ng iyong banal na Espiritu na tutulungan kami na maintindihan ang iyo pong mga nais, ay pong mga salita. At dalangin namin, Panginoon, na babaguhin niyo po kami sa aming pong mga matututunan sa araw na ito at maitutuwid ang aming pong dati at lumang nakagawian. Salamat, Panginoon, sa spiritual na pagpapalang ito. Dalangin ko po na kami po yung pusugin ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Believe God, not the deceiver. Sabi po sa verse 43, why is my language not clear to you? Bakit daw po yung language ay hindi daw po malinaw sa atin? It is because you are unable to hear what I say. At bakit nga po ba we are unable to hear what the Lord says? Bakit nga po ba natin hindi naririnig o naintindihan ang sinasabi ni Jesus? Ito po ay dahil sa verse 44. Sabi po, you belong to the Father, to your father, the devil. The reason why we don't understand God's message, the reason why we don't understand ang nais sabihin ng Panginoon, it is because, sabi sa verse 44, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. Pakisabi nga po sa inyong katabi, anak ka ng demonyo. Pakisagot, born again na ako. So, sabi sa verse 44, you belong to your father. Dahil, sabi po ay,
Mamaya malalaman po natin, balikan, next po tayo sa verse. He was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Yet, because I tell the truth, you do not believe me. Can any one of you prove me guilty of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me? Now that we know that Jesus is telling the truth, the question is, bakit hanggang sa panahon ngayon ay hindi po tayo naniniwala sa sinasabi ng Panginoon? If we know that Jesus is telling the truth, why do we still not believe Him at mas pinipili po natin makinig sa sabi po ng iba? 47 says, whoever belongs to God hears what God says. And the reason you do not hear is that you do not belong to God. If we have Jesus Christ in our hearts, accepted Him, then we will hear and listen to Him. Dahilan po kung bakit hindi po tayo nakikinig, naririnig, ay dahil we do not belong to God. Mahirap po yun na we know Jesus, we say that we believe Him, pero lagi po tayo nag-aalinlangan. Nag-aalinlangan, lagi po tayong hindi po nagtitiwala po sa Kanya. So we know Jesus, pero hindi naman po tayo naniniwala sa Kanyang sinasabi. It's like, for example, you're praying, God, pagalingin mo po yung anak ko. So, yun ay dahil naniniwala ka na manggagamot si Jesus. So, God, pagalingin niyo po yung anak ko. Alam ko po na kayo po ay manggagamot, pero bigla ka nagtawag ng albularyo, bigla ka nagtawag na nagtatawas. So, wala naman daw pong putok yung inyong anak, pero nagpatawag ka na magtatawas. So, ano pa po? Sabi, you're praying, God, bless po ako financially. At patuloy po na ingatan sa trabaho para kami po ay mabuhay ng ating pamilya. So you know, you're asking God, kasi God ay makakatulong sa iyo. God is able to provide your needs. God is able to help you. So ikaw ang nagtrabaho sa umaga, pero sa gabi, bigla ka nagbasag ng bintana o ng tindahan o ng bangko at ikaw ay nagnakaw. So it's like, you know that God will help you, pero nag-alinlangan ka, gumawa ka ng mga bagay na hindi tama at illegal. So, hindi po yun ganun dapat. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Now, this verse describes Jesus' confrontation with those who reject His message, highlighting their connection to the devil and their inclination towards evil. Jump na po tayo doon sa points to learn. Let's have these 2 points po to learn. Points to learn. A, God as the source of truth. That's 1. Pangalawa po, the deceiver as a source of lies. Ito po yung pag-aaralan natin po for today. And let's have po, letter A, God as the source of truth. The Bible portrays God as the ultimate truth and source of all that is good and trustworthy. So si God po ang ultimate source ng katotohanan. Amen po ba tayo doon? It is because sabi po sa Proverbs chapter 30 verse 5, sabi po sa NIV, every word of God is flawless. Pag sinabi po natin flawless, ano po sa ibig sabihin nito? Ito ay spotless, ito ay walang karunhan, walang marka. Ano pa po? Every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. Sa ESV version, English Standard Version, sabi po, every word of God proves true. Lahat po ng sinasabi ng Panginoon ay napatunayan na po totoo. Can we have amen to that? Lahat po ng sinasabi ng Panginoon ay lagi at hindi kailanman magbabago at lagi pong
totoo. Sabi po sa Psalm 33 verse 4, "For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does." So dapat po, hindi na po tayo nag-aalinlangan. Amen po? Dahil kapag sinabi ng Diyos, ay Kanya pong sinabi. Hindi po ito mababago. Hebrews 13:8. Ano po ito? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung ano po sinabi ni Jesus noon, ay Kanyang sinasabi ngayon at sasabihin niya po yan for tomorrow. Hindi po magbabago ang salita ng Panginoon. So, hindi po nagjo-joke ang Panginoon. Kaya kapag iyon ay ipinangako niya sa atin, panghawakan natin yun at iyon po ang mangyayari sa atin. Amen po? So, letter A po ay God as the source of truth. Letter B, the deceiver as a source of lies. The deceiver as a source of lies. Letter B, Satan, often referred to as the devil or the deceiver, is represented as the father of lies and a tempter who seeks to lead people away from God's truth. So si Satan po, ang role niya is to deceive. Tayo po ay lokohin. Para po, tayo po ay ilayo sa nais, sa salita at sa pangako ng Panginoon. So kung ang Panginoon natin provided you with His promises, magagandang plano, ang deceiver, si Satan, is trying to snatch you from that truth at bibigyan ka niya ng mga kasinungalingan. Revelation 12 verse 9 says, "And the great dragon was thrown down, the ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and angels were thrown down with him." So, si Satan down, the devil and Satan is a deceiver of the whole world. 2 Thessalonians 2, chapter 2, verse 9. "The coming of the lawless one will be in accordance with how Satan works. He will use all sorts of displays of power through signs and wonders that serve the lie." So si Satan po, ang deceiver, gagamitin po niya ang lahat ng bagay. Maaaring gamitin niya po, pagandahin niya yung coding, pagandahin niya yung presentation sa'yo to displays of power through signs and wonders that serve the lie. Pero kasinungalingan po. So, ganun po ang kanyang tactics, ha? Kaya po i-present ni Satan na ang mga bagay na ito ay tama at maganda, pero in reality, hindi po ito tama. So now, paano po ba natin ma-differentiate? Paano po ba natin malalaman kung tama o sa Panginoon ito galing o kung ito ay galing kay Satan? Now let's have the importance of discernment. Dito na po papasok ang discernment. The importance of discernment, the need for believers to be discerning and to carefully evaluate the messages they encounter, choosing to believe God's truth rather than the lies of the deceiver. So it starts by asking, totoo ba ang bagay na ito? So sa ating po mga sarili, dito na po nag-uumpisa yung by asking yourself, ito ba ay sa Panginoon? Ito ba ay totoo? Ito ba ay tama? Ito kaya nabasa ko sa Facebook ay totoo? O napanood ko sa YouTube ay totoo? Ito kaya sinasabi ni Mare ay totoo? Sino pong naniniwala pa rin na ang source ng information ay si Mare? Totoo kaya ang kwento ni Mare o si Mare ay kampon din ng demonyo? So discerning spirits help us to evaluate, assess ang mga bagay-bagay. Binibigyan po tayo ng wisdom na suriin mabuti ang mga bagay-bagay bago po tayo maniwala.
And believe me or not, hindi po lahat ng magagandang bagay ay tama at totoo. Tingnan niyo po yung next picture. Sa unang tingin, akala po natin lahat yan ay sheep. Lahat po yan, akala po natin ay tupa. Maamo, mabait, pero kung susuriin natin mabuti, meron pong nagtatago yan. Meron pong nagbabalot o nagtatakip ng kanyang katawan para mapakita po na tama at totoo. Pero kung iisa-isahin po natin yan, makikita niyo po na hindi lahat yan ay tama. Sabi po sa Matthew 7:15, ESV, beware. Sabihin nga po natin, beware. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Maging maingat po tayo sa mga false prophets na haharap po sa atin in sheep's clothing. Pero ang katotohanan, siya pala ay deceiver. 1 John chapter 4 verse 1, dear friends, do not believe every spirit. Do not believe na pag magandang bagay nito, ay tama ito. At kapag binigay ito sa akin, may opportunity sa akin, ay galing sa Panginoon, o kaya ay itong handog nito ay maganda, ay galing sa Panginoon. Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Hindi po lahat ng magaganda ay galing po sa Panginoon. Maaaring wala po ako sa context, but what I'm trying to say is you have to test every spirit. Suriin natin mabuti. 1 Thessalonians 5:19 to 22. Do not quench the spirit, do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good, reject every kind of evil. Sabi po sa Tagalog version, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Ito ba sinasabi ng Panginoon ay wisdom ito? Ito bang binibigay sa akin ng Panginoon ay discerning spirit para masusi kung ito ba ay tama, ito ba ay mali? Suriin ninyo lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti. Verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Let's have now application in daily life. This belief is not just a theological concept, but a practical one that applies to everyday decisions and choices, encouraging us to choose faith, positivity, and trust in God's plan. Believe in God, not the deceiver. Lagi po natin sisikapin, pipilitin na manampalataya at maniwala sa Panginoon at hindi po sa sinasabi ng kaaway. Amen po? And I challenge everyone here today to believe God, believe His words and His promises. You will know His words and promises kung tayo po ay sasaliksik ng kanyang mga salita at aaralin po ang kanyang mga pangako. But ang mahirap po sa atin, we don't believe God because we don't listen to Him. We do not study His Word. The reason why we don't believe God, it is because we do not know His promises. We do not read His words. So, right now, it is a challenge for everybody. Saliksikin po natin ang salita ng Panginoon. Ano ba sinasabi ng Panginoon sa issue at concern na ito? Ano ba sinasabi ng Panginoon sa magandang plano para sa akin? You will know kung ano po ang nais ng Panginoon if you will know and read His words. So believe in God and you will not believe the deceiver. Kapag hindi po tayo filled ng salita ng Panginoon, Satan will feed you with his words. Sometimes you have to assess yourself. Pinakikinggan ko ba ang bulong ng kaaway o ng Satan? Pangalawa, bakit ko kaya siya naririnig? It is now your time to listen closely to the Lord.
The more na tayo po ay malapit sa Panginoon, the more that we will hear His words. And apart from the Lord, kung tayo po ay malayo sa Panginoon, mas maririnig natin ang kasinungalingan ng kaaway. Amen po? So I challenge everybody to believe God, not the deceiver. Huwag tayo basta maniniwala sa mga sasabihin po ng kaaway o ni Satan, but we always seek, we always listen, we always hear the Lord. Believe God and not the deceiver. Amen po? So ito po yung malaking hamon po sa atin today at sa buong isang linggo. It is a practical application kung ano po ang ating gagawin. Lagi po natin ihilingin sa Panginoon na siya po ay mangusap sa atin. Amen po? Tayo po ay umuko at manalangin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita at kami po ay tinuturuan ng Panginoon na kami po ay manampalataya, maniwala at patuloy na makinig sa iyo Panginoon. Patawad o Diyos kung kami man po ay mayroong katigasan ng ulo na hindi po nakinig sa iyong nais at sa iyong salita, sa iyong plano at mas pinakinggan po namin Panginoon kasinungalingan at ang mensahe po ng kaaway. At tanangin namin God for discerning spirit na pagkalooban niyo po ang bawat isa sa amin na discerning spirit, Panginoon, para po ma-evaluate, ma-assess po namin ang mga bagay-bagay, ma-test po namin ang mga bagay-bagay kung ito po ay mula po sa iyo at ito po ay mula sa kaaway. Tulungan niyo kami, Panginoon, na anyo pa lang ng kaaway ay amin na pong layuan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to distinguish kung ano po ang sa iyo at ano po ang kasinungalingan ng kaaway. At nilayan ko pa ang Panginoon na ang bawat isa po sa amin ay makikita po ang iyong pong nais sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na naihayag at akong tinanggap. Gamitin po namin ito sa aming pong mga buhay. Sa iyo po ang papuri at salamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And again, I challenge everybody po na mas pakinggan sa liksikin po natin ang katotohanan at ang nais ng Panginoon. Huwag na po tayo magpaloko po sa gawa at sa salita po ng kaaway. Amen po. Magandang umaga po sa ating lahat at isang mapagpalang araw po sa atin. God bless po. Special announcements po bago tayo mag-close in prayer. Meron po po. Sige po, para po sa ating announcement, sama po natin sa panalangin, re-echo po ng ating mga kabataan. So may re-echo po ang NFYS this coming Saturday na po pala. August 23, at po ay gaganapin sa meeting. So sa ating church po, so far ay meron po tayong 10 delegates po na magagaling po dito sa ating church. So, hindi po namin ang inyong panalangin. At the same time, supportahan po natin ang mga kabataan po natin. Isama po natin sa prayer kasi this re-echo po, isasama daw po ang recognition ng highest collection po ng sayo or yung special annual youth offering. So, last year po ay nagkaroon po tayo po actually nakakuha po ng highest giving ang ating division. Also sa ating church po nanggaling ang highest collection din po. Nakagather po tayo ng 11,000 last year. So this time po ay tingnan po natin, though nakita po natin ang pagiging porsigido ng ating mga kabataan na makapagbigay po. Alam natin na hindi madali
magiging result. At kung magkano po ang total na nakulat po ng ating simbahan. Also, isama po natin sa prayer as coordinator po ng division, isama po natin na dumami pa po at-end. Medyo nalapot po ako kahapon. Sabi po ako kay Brother JR na ang mga attend lang po so far sa ating division ay 27. Sobrang konti. Tapos yung nagsasabihan na sa GC ng mga coordinators, hindi ako makasabay. Kasi ang sabi lang, kami po 60, kami po 70. So medyo as coordinator po, ako po inalangkot talaga. Ako po ay nag-PM na lang instead sa GC nagsabi. Kasi hindi ko po alam kung kamusta na po ang kabataan ng ating division. So isama niyo po kami sa panalangin, isama niyo po ang ating mga kabataan sa panalangin po. Also, this coming September 20 po ay magkakaroon po na mission outpouring. Ano po? So, sama niyo din po sa panalangin. Isa po sa presentation po ng ating UFW ay Sabayang Bigkas or ang speech choir. Dito po sa ating church, magagaling po ang 3. Ano po? May 3 po tayong sasali sa Sabayang Bigkas. Every Sunday po ang kanilang practice. So, isama niyo po yan sa panalangin. And huwag niyo po kalimutan ang inyong mission pledges para po sa inyong mission outpouring. Kailan po ang deadline? Wala pa. Pero meron pa po kayong isang buwan. Actually, ang gawa po dyan, di ba, is 305. Pero last alabaster po ay kayo po ay nakakuha ng pang 7. Tama po ba? Alabaster po ay kayo po ay pang 7. So this time po ay isama po natin sa panalangin. Hindi naman po tayo after talaga sa recognition. Pero lagi po natin isipin na hindi naman po to every Sunday collection. Sa UFW ay 2 beses lang sa isang taon. Ang UFM at UFY ay 1 beses sa isang taon. So why not paglaanan po natin ito ng ipon, kumbaga. At malaki po ang tulong dito para sa ating mga churches. Ang mission output po ay, ang recipients po nito ay SIBAC po ba? Brother Tony. SIBAC ba? Ang alam ko. Ang mission outpouring po ay SIBAC. Tama po. Yun. So last year po ay ang 3 churches po ay nakatanggap ng tigwa 100,000 plus. Yun. So, sama po natin sa panalangin na mas makakulit pa po tayo para matulungan po natin yung mga churches po dito sa ating district. Especially po yung talagang nangangailangan po for construction po ng kanilang mga churches. So far yun po muna ang ating special announcement. Meron pa po ba dadagdag? Kung wala na po, tayo po ay mag-close na po sa panalangin. Nayaan ko po ang bawat isa na tumayo. At i-close po sa panalangin ni Sister Lovely. Amen. Hallelujah. Let's pray po. Maraming salamat Panginoong Diyos sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po kahit sa mayaman na masalita pa ang Panginoon na aming napakinggan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ang mga salita ito, Panginoon, ay aming itanim sa aming mga puso at aming maisabuhay, Panginoon. And we pray, Panginoon, na sa aming pag-uwi, ingatan mo ang bawat isa sa amin, gawin mo ang ligtas, at umayos sa aming mga kakanan, Panginoon. Kung ang Panginoon, ang iyong pagpapala ay aming maranasan, Panginoon, sa mga darating ng mga araw, Panginoon Diyos. Lord, thank you so much for all the blessings, for your guidance and protection, for everything that you have done for us, Lord. We give you glory and we give you praise. In Jesus' name, amen. Amen. For our benediction, taas po natin ang ating mga kamay. Sumainyo ang pag-iingat, ang pagpapala ng Panginoon at ang karunungan. At dalangin ko na patuloy mong sikapin na saliksikin ang Panginoon, marinig ang kanyang nais at plano sa iyong buhay. Dalangin ko na patuloy kang samahan at ingatan ng Panginoon. Amang Panginoon, dalangin namin yung pong pagpapala ay paranas niyo po sa iyong mga anak, ang
kagalingan, Panginoon, ay paranas niyo po sa inyong mga anak. Lain ko po, Diyos, na samahan niyo po kami sa mga oras na ito, sa buong isang linggo, hanggang sa muli po namin pagbalik sa bahay-sambahan ito. Salamat, O Diyos, sa iyong papuri. Salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you everyone for coming and joining. And see you again next Sunday. God bless po.